Bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay umuko at manalangin sa Panginoon. Banal at mahabaging Amang Diyos na nagmamahal sa amin at nagligtas po sa amin mula sa walang hanggang kapahamakan. Salamat po sa inyong dakilang biyaya at kahabagan na napatunayan doon sa krus ni Hesus Kristo. Sa pamamagitan ng dakilang pag-ibig mo, naligtas po kami mula sa walang hanggang kapahamakan at dumalakat po kami ayon po sa inyong dakilang kalooban. Dahil sa biyaya mo, Panginoon, nakarating po kami hanggang sa oras na ito. Ipinagtitiwalaan din po namin ang aming natitirang panahon sa buhay sa inyong mahabagin at madakilang kamay. Sa oras na ito, nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan upang makinig ng inyong banal na salita. Samahan niyo po kami sa aming pagkikinig upang malaman po namin kung ano ang tamang pamumuhay Kristiyano bilang anak ng Diyos, kung ano ang dapat naming gawin sa aming natitirang buhay sa mundong ito. Lalo na po yung mga bagong ligtas sa itong summer retreat, patuloy niyo po silang ingatan at gabayan upang lumago po sila sa kanilang pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon. Yung mga hindi pa po ligtas sa oras na ito, maawa din po kayo sa kanila at mabigyan yun po sila ng pagkakataon na makinig ng salita ng Ebanghelyo at maligtas. Mula sa simula hanggang sa katapusan ng itong oras, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. So, nasa session 6 po ito, final session. Dahil may pasok po ngayon sa school at sa trabaho, kaya meron din pong mga ilang umuwi kagabi. Pero kahit papaano na ipahayak na po ang salita ng Ebanghelyo. Yung session 6 po ito ay para sa mga pamumuhayang Kristiyano, kung ano ang dapat gawin ng isang taong ligtas. Sa tawag po ito, Christian living. Kaya, para sa mga bagong ligtas na mga kapatiran po dito, sana po malaman po natin ngayon kung ano ang dapat nating gawin. So, una sa lahat po, i-review ko po muna sa pamamagitan ng lumang tipan kung ano po yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin. So, meron pang mga ilang anyino sa Biblia, sa lumang tipan, patungkol po sa kaligtasan. So, mga ilang story po, pag-isipan po natin. So, Galatia, Genesis chapter 3 and chapter 3 verse 4, verse 7, ito po yung babasahin ko po sa inyo. At parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nila sila ay mga hubat, makasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. So verse 21 po, basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasutang balat at sila ay dinamitan. So, nakikita po natin yung mahalagang lesson patungkol po sa kaligtasan. Si Adan saka si Eva, okay? Yung ninuno po natin. So, nung nakasala po sila, nalaman po nila na sila po ay hubat at
natako sa Diyos at nagtago. Okay? Kaya nung nakita po nila yung kanilang kahubaran, gumawa po sila ng isang damit. Okay? Damit galing sa, nagtahi po sila ng mga dahon ng igos. Dahon ng igos, tapos mga temporary na damit nila. So, ang problema po ay hindi po tumagal po yung kanilang yung dahon, kasuotang dahon. Kaya pagtanghalian na, yung sira na po yung natuyo, nalanta na po yung dahon, kaya kitang-kita pa rin. So ito po yung kalagayan ng lahat po ng mga makasalanan. Okay. So lahat po ng mga tao sa mundong ito ay isinilang bilang makasalanan, tapos nahirapan din po tayo sa ating buhay. So may natatakot, tapos nahihiya. Kaya gumawa po tayo ng sariling paraan para matakpan po yung ating kahirapan, para matakpan po yung ating kahiyaan. Okay? So, meron pong mga kahinaan po tayo. Okay. So, itong dalawa po, ito po yung simbolo ng dalawang paraan. Yung damit ng dahon, ano po ito? Anong meaning po ng dahon ng damit ng dahon? Ito po yung mga sariling paraan. Tinatawag na men's righteousness, katuwiran ng tao. Ito po yung ibig sabihin ng yung damit ng dahon, sariling paraan. Siyempre, hindi po pwede matakpan po yung kanilang kahinaan sa pamamagitan ng mga dahon lang. Okay? Sa season po ngayon, summer season, so maraming mga dahon nahuhulog. So, kaya hindi katulad po nung sariwa pa sila, kapag pagtuyo na po yung mga dahon, so wala pong ibang gamit, kaya sinusunok na lang, sinusunok. So, ganun din po, yung paraan ng isang tao, yung katuwiran ng tao, ay hindi pwede tanggapin po ng Diyos. Hindi pwede matakpan yung kahinaan ng tao. So, ano po yung ginawa ng Diyos? Kasuotang balat, leather garment, kasuotang balat. Ito po yung paraan ng Diyos. Okay? Kaya isipin po natin mabuti kung ano ang paraan ng tao, kung ano ang paraan ng Diyos. So, dapat natin malaman kung ano ang paraan ng Diyos. Okay. Nung nakita po ng Diyos na wala tayong magagawa para makapunta po tayo sa langit, ang Diyos po ay gumawa ng paraan. Okay. Yung paraan ng kaligtasan, hindi po galing sa atin. Okay. Yung paraan ng kaligtasan ay galing sa Diyos. Kaya John 3:16, ano pong sabi po doon? Sapagkat gano'n lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan na ibinigay niya yung kanyang tanging anak upang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. So John 3:16 po yung pinakamahalagang verse sa buong Biblia. So pag-ibig ng Diyos, inibig po tayo ng Diyos. Kaya ang Diyos po ay gumawa ng paraan. Ano po yung paraan ng Diyos? Ibinigay niya yung kanyang tanging anak, si Hesus Kristo. Kaya sa pamamagitan po ng kanyang dugo, lahat po ng ating mga kasalanan ay natubos na, napatawat na. So yun po yung paraan ng Diyos. Leather garment, kasuotang balat po, ay nagsisimbolo ng dugo ni Hesus Kristo. Dahil para makuha po yung mga kasuotang balat, dapat isang hayop ay mamatay. Tama po? Para makuha yung balat, kasuotan, balat, dapat isang hayop po ay mamatay at dumanak po yung dugo.
Yung dugo ng hayop dito ay simbolo ng dugo ni Hesus Kristo. So, Genesis chapter 3 verse 21. At ginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasotang balat, sila ay dinamitan. Si Adan, si Eva na natatakot dahil sa kanilang kasalanan ay dinamitan ng Diyos. Yung damit ng balat ng hayop. So, nakita po natin yung dalawang uri ng katuwiran ng Diyos. Okay. Sa Roma chapter 10, verse 17 po, yung pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Okay. So, dahil hindi makapunta po isang makasalanan sa langit sa pamamagitan ng katuwiran ng tao. Ang Diyos po ay gumawa ng paraan. Kaya leather garment, ito po yung biyaya ng Diyos, ito po yung katuwiran ng Diyos. Ano pong meron doon sa leather garment, kasotang balat? May dugo. Okay. Okay. Ano pong meron doon sa kasotang balat? Meron dugo. Dugo po yung mga tandahan po natin, dugo. Tapos, so Genesis chapter 4, verse 3 and 5. Babasahin ko rin po ito sa inyo. Sa paglikpas ng panahon ay nagdala si Cain ng isang handog sa Panginoon mula sa mga bunga ng lupa. Nagdala din si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan, ang taba ng mga iyon, at pinahalagaan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Subalit, hindi niya pinahalagaan si Cain at ang kanyang handog. Galit na galit si Cain, nangit-ngit ang kanyang mukha. So ito rin po isang kilalang istorya. Si Cain saka si Abel. Sila po yung anak ni Adan. So nagdala po sila ng handog. Okay. Gusto po nila sumamba sa Diyos, kaya dinala po nila yung kanilang handog. So, anong handog? Ano po yung dinala po ni Abel? Ano po yung dinala po ni Cain? Cain muna. Cain po ay kuya. So, ano po yung dinala po ni Cain? Yung bunga ng lupa. Bunga ng lupa. Okay. Tapos, ano po yung dinala po ni Abel? Isang tupa. Yung bunga ng lupa, so may pagod po doon. Si Cain po ay magsasaka. Nahirapan din po siya sa pag-araro ng lupa. So nahirapan din po siya sa pagtanim ng mga halaman o mga gulay. So nahirapan din po siya sa pagdidilig, pag-alaga ng mga itinanim niya. Tapos, so, nakuha po niya yung bunga. Yung bunga po, bunga ng lupa, ay bunga ng kanyang pagod, bunga ng kanyang hirap, bunga ng kanyang yung pagar, sacrifice. Okay? Yung bunga ng kanyang pagod, dapat, so, tinanggap ng Diyos. Yun po yung katuwiran ng tao. So, yung kahirapan niya, yung kanyang sakripisyo, so dapat tanggapin ng Diyos. Pero bakit tinanggihan po ng Diyos yung bunga ng lupa? So ito po yung mahalagang reason. So tinanggihan po ng Diyos yung ating sariling katuwiran para makapunta sa langit. Dahil maruming kasuotan. Maruming kasuotan. So, halimbawa po, isang bata ay bumili po siya nag-ipon po siya ng pera para bumili ng isang cake para sa kanyang mama, birthday cake. Okay? Kaya nag-ipon-ipon siya ng pera. Magkano po isang cake? Magkano po isang cake? 500, pwede?
500 pwede. Kaya yung batang ito, okay, kahit gusto siyang bumili ng candy, so hindi siya bumili ng candy para ipon. Kaya may ipon na 500, bumili siya ng isang cake, birthday cake, tapos masaya po siya. Habang dinadala po niya yung cake, nahulog siya, natisot po siya sa bato, sa kalsada, kaya natumba. Yung cake po ay nahulog doon sa tae ng aso. Dumi ng aso nahulog doon. Okay. Kaya yung batang ito umiyak. Paano itong cake? Okay. Sayang. Pero wala na siyang pera, hindi siya pwede makabili ng ibang cake. Kaya yung ginawa po niya, kinuha yung cake doon sa dumi ng tae, dumi ng aso, tapos dinala niya sa bahay. Sinabi niya sa kanyang mama, "Mama, happy birthday. Ito yung cake para sa iyo. Kainin niyo ito." Kakain kayo ng cake? May kasamang dumi ng aso. Kakain kayo? Oh. Yung puso ng anak, maganda o hindi? Yung puso ng anak, maganda o hindi? Hindi? Maganda. Ipon niya yung kanyang mga allowance. Ipon. Puso niya ay maganda. Pero yung cake, so pwede kainin ng mama? Hindi pwede. Anak, ibigay mo yung sa aso lang, aso. Parang ganun po yung ating katuwiran. Katuwiran ng tao ay isang cake na kasamang dumi ng aso. Ayaw ng Diyos tanggapin yung ating trabaho. Ayaw ng Diyos tanggapin yung ating mga mabait ako. Tanggapin mo, Panginoon, yung mga kabaitan ko, mabait ako. Kasi maraming tao nagsabi, so isang mabait tao, yung mga mababain na tao daw pupunta sa langit. Yung mga gumagawa ng kabutihan, yung mga tumutulong sa kapwa, sila daw pupunta sa langit. Pero hindi po gano'n. Sino po yung makakapunta sa langit? Yung mga naunawaan yung ebanghelyo. Yung tunay na ebanghelyo, magandang balita. Ano po yung magandang balita? Si Jesus ay namatay sa cross at lahat ng kasalanan po natin ay natubos na, napatawad na, nabayaran na, magpakailanman. Past, present, and future. Magpakailanman. Eternal redemption, eternal salvation. Okay. Kaya lahat ng kasalanan ko ay natubos na, nabayaran na. Salamat sa Diyos, kaya pupunta ako sa langit. So, bakit pupunta po tayo sa langit? Dahil mabait tayo? Okay. Hindi tayo mabait. Bakit pupunta po tayo sa langit? Dahil namatay si Jesus para sa akin. Yun po yung ebanghelyo. Pero maraming tao po ay nagsisikap sila pumasok sa langit sa pamamagitan ng kanilang mga mabuting gawa. Mabuting gawa, cake. Pero may kasamang dumi ng aso. Yung cake. So, yung handog po ni Cain ay bunga ng lupa, kaya dinala po niya yung bunga ng lupa, yun po yung katuwiran ng tao, man's righteousness. Okay? Trabaho ng tao. Pero doon po sa handog ni Abel, anong meron doon sa handog ni Abel? Okay? Dugo. Parang madali lang, isang hayop lang kinuha at pinatay, tapos ialay. Parang madali lang. Hindi katulad po ng ginawa ni Cain. Si Cain po ay nahirapan po siya, pagod siya sa kanyang pag-alaga ng mga bunga para makuha bunga. Pero yung Abel, parang madali lang. Kinuha niya yung isang hayop, tapos pinatay, yung dugo lang dinala sa Diyos. Pero kaninong handog po tinanggap ng Diyos? Handog ni Abel,
Yun po yung tinanggap ng Diyos. Dahil alam po ni Abel kung ano po ang kailangan para makapunta, para mapatawad po yung kanyang kasalanan. So, yung handog po ni Abel, yung panganay ng kawan, may dugo. Ito po yung biyaya ng Diyos, ito po yung katuwiran ng Diyos. Okay? So, naintindihan po ba? Kasuotang balat, may dugo. Okay? Yung handog ni Abel, may dugo. Tapos, isa rin po makilalang storya sa Lumang Tipan, yung Passover Lamb. So, Exodus chapter 12, verse 7 and 7, babasahin ko po. Pagkatapos, kukuha sila ng dugo, ilalagay sa dalawang haligi ng pinto at sa itas ng pintuhan sa mga bahay na nakanilang kakainan. Verse 13, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang dugo ay magiging sa inyo ay isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto. So, ano po yung storya? Nung pumunta po sila sa bansang Ehipto, nakatira po sila doon sa loob ng 430 years. Pero dahil po sa hirap nila sa lupain ng Ehipto, isinugo ng Diyos si Moises sa kanila, si Moises. Pero yung hari ng bansang Ehipto ay ayaw, so paalisin yung mga Israelita. Kaya ibinigay ng Diyos sa Ehipto 10 salot. 10 salot. So yung tubig ng ilog ng Nile ay naging pula. Okay? Tapos yung mga salot ng palaka, mga salot ng mga yung insekto, salot ng langaw, salot ng kadiliman, salot ng mga yelo na may apoy. Pero yung hari, si Paraon ay ayaw, so makinig ng salita ng Diyos. Kaya yung pinakahuling salot po ay lahat ng panganay ay papatain. Lahat ng panganay. Hindi lamang tao, pati yung mga hayop. Lahat ng panganay ay papatain. Yun po yung pinakahuling salot. Okay. Sino dito panganay? Sino dito panganay? Okay? Delikado kayo. Nung nandun po kayo sa bansang Ehipto, patay. Okay lang ako, bunso ako. Bunso lang ako. Pero panganay, delikado. Yung salot, lahat ng panganay ay papatain. Meron pong meaning bakit panganay. Yung panganay po ay tagapagmana. Yun po yung pinakapag-asa ng magulang. Okay? Kasi po yung mga magulang po, umaasa po sila sa panganay. Okay? Anak, ikaw yung panganay. Dapat ikaw yung mag-alaga ng mga kapatid mo, ikaw ay tumulong sa akin. Yung panganay po ay pag-asa ng magulang. Yun po yung papatay ng Diyos lahat. Pero, meron pong paraan na ibinigay din po ng Diyos sa kanila para maiwasan, para mabuhay yung panganay. Ano po yung paraan? Ano po yung ilagay? Dugo ang ilagay sa poste, 2 poste ng pintuhan sa taas ng pinto. Okay, dugo. Okay. Yun po yung mark. Okay? Yun po yung tanda. Pag nakita ko yung dugo, anong sabi ng Diyos? Lalampasan ko kayo, Passover. Lalampasan ko kayo, Passover. Yun po yung Passover sa bansang Israel. So may tanong po tayo, bakit dugo? Pangit tingnan, bakit dugo? Hindi pwede yung mga magandang pintuan? Hindi pwede magandang pintura? Magandang pintura, yung Davis, okay? Hindi pwede.
Bakit dugo dapat ilagay doon? Okay? Di ba? Patuloy po yung dugo, nakikita po natin sa lumang tipan. Ang dugo ay magiging sa inyo na isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo. Okay. 1 Corinthians chapter 5 verse 7, alisin ninyo ang lupang pampaalsa upang kayo'y maging bagong masa, kung paano kayo ngay walang pampaalsa, sapagkat si Kristo ang korodero ng ating Paskwa. Paskwa po ay Passover. Hindi po Pasko, Paskwa. Paskwa po ay Passover. Si Kristo ay korodero, isang tupa ng Passover. Okay? Halimbawa po, may apat na mga pamilya. Ganito po yung setting nila. Ganito po yung setting. Yung bahay 1, number 1. Ano po yung nilagay po nila? Bulaklak, maganda. Bulaklak. Bulaklak po ay decoration po. Welcome decoration. Pagdating po ng mga angel ng Diyos, masaya po ba, angel? Dahil may bulaklak? Yung panganay po ng bahay 1, yung family 1, panganay, patay o hindi? Patay. Patay. Ano po yung kailangan? Dugo. Yung flower ay sariling isip. Sariling isip. Katawiran ng tao. Ay baka gusto ng Diyos yung bulaklak, maganda. Yung katawiran ng tao, sariling isip po yan. Dapat makinig po tayo ng mabuti kung ano po ang sinasabi ng Diyos sa Biblia. Yun po yung katawiran ng Diyos. Dapat yun po natin malaman, yun po dapat sundin. Patay na yung panganay sa family number 1. Number 2, anong inilagay nila? Anong inilagay po nila? Ketchup. Pula pa rin, pula. Parang malapit. Yung panganay dito, anong nangyari? Patay. Same kulay. Mga red. Madadaya po yung angel ng Diyos. Nalito po siya. Nalito. Ito parehas yung kulay. So, alam ng Diyos kung ano po ang nakalagay sa ating puso. Okay? Patay. Number 3, anong inilagay doon? So, yung mga jewels, okay? Yung mga mamahaling bato. Yung mga mamahaling bato, yung ruby, sapphire, mga diamond, mga ginto, mga silver. Mamahaling bato po ay nakabaon doon. Yung panganay, patay o hindi? Patay. Number 4. Okay? Ano ang inilagay doon? Dugo ay inilagay. Pangit tingnan. Isang hayop, patay na. Isang hayop. Tapos yung dugo ay inilagay doon sa dalawang poste at sa taas. Yung panganay dito, buhay o hindi? Buhay. Okay. Kapag nakita ko ang dugo, lalampasan kita. Lalampasan ko kayo. Sa puso, sa pintuhan ng puso po ninyo, ano po yung nakalagay ngayon? Sa bawat isa sa inyo, may tanong po ako sa inyo, ano po ang nakalagay sa puso ninyo ngayon? Dugo ba nakalagay? Baka ketchup? Baka flour? Baka yung mga ibang paraan? Mabait ako, Pastor, baka punta ako sa langit, mabait ako. Tumutulong ako sa kapwa. Nagbibigay ako ng pera sa church. Nagsisilbi ako. Katulad po ni Pariseo na pumunta sa templo upang panalangin. Ano po yung sinabi ni Pariseo sa kanyang prayer? Panginoon, Diyos ko, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao
ibang mga mangingikil, mga hindi makatarungan, lalo na itong tax collector, grabe siya, masama siya. Hindi ako ganun. Iba ako sa kanila. Naglagay po siya ng mga flower, naglagay po siya ng mga mamahaling bato, nagyabang siya, nagyabang. Patay. Patay. Ayaw ng Diyos tanggapin yung ating katuwiran. Okay. Tandaan po natin, yung ating katuwiran ay K, kasamang tae ng aso. Okay. Pero sa dugo po, nung nakita ng Diyos yung dugo ng hayop, so bakit buhay po yung panganay? Okay. Dahil may namatay na. Isang hayop ay namatay na, kaya may dugo na. Kaya yung panganay po doon na hindi na kailangan mamatay pa. Dahil may namatay na. Yung dugo ay kamatayan. Yun po yung parusa. Kaparusahan ng Diyos. So, dahil namatay na si Jesus, naniniwala ako doon sa dugo ni Jesus, nagtitiwala ako at umaasa ako sa dugo ni Jesus. So, hindi na ako kailangan mamatay pa. Dahil yung parusa ng Diyos ay dumating na kay Jesucristo. Isaiah chapter 53 verse 5. So, siya ay nasugatan dahil sa ating kasamaan. Binugpok siya dahil sa ating mga kasalanan. Okay. Sa pamamagitan ng kanyang ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. Okay. Sa pamamagitan ng kanyang latay ay gumaling ako. May namatay po, kaya para sa akin, kaya hindi na ako mamamatay pa. Okay. Okay. Ulitin po, may namatay para sa akin, kaya hindi na ako mamatay pa. Sino po yung namatay para sa atin? Si Jesucristo. Kaya sa itong apat na bahay, so isang family lang ligtas. Yung tatlo po ay patay po yung kanilang panganay. So, ito rin po isang sikat na storya. Kinagat po nung nasa ilang po sila. So John chapter 3 verse 14 and 15. Babasahin ko po ito. Kung paano itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din naman itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay makaroon ng buhay na walang hanggan. So, nabanggit po ni Jesus, so isang nangyari sa ilang sa mga bansang Israel. Itinaas ni Moises sa ilang ang ahas. Itinaas ni Moises sa ilang ahas. Ganun din, so, itaas ang anak ng Diyos, anak ng tao. So ito po yung galing po sa Numbers, yung Bilang chapter 21 verse 9. Kaya si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso, ipinatong sa isang tinik, isang tikin, ipinatong sa isang tikin, at kapag may nakagat ng ahas at tumingin ang taong yon sa ahas na tanso ay nabubuhay. So, yung mga Israelita po ay kinagat ng ahas. Yung ahas po, kinagat ng ahas dahil sa kanilang kasalanan. Ano po yung kasalanan po ng Israel? Nag-complain sila, nag-complain. Dahil sa mga kahirapan po nila sa ilang, so nag-complain po sila sa Diyos.
Bakit ganito? Bakit walang tubig? Bakit walang pagkain? Walang bahay? Pagod kami dito. Magutom, mamamatay kami sa gutom. Complain po sila, kaya isinugo ng Diyos yung mga ahas, tapos kinagat po sila. So, nagsisi po sila, tapos tumakbo sila kay Moises. So, mamatay kami, kinagat po kami ng ahas. Okay. Paano? Kaya, ibinigay ng Diyos kay Moises isang paraan para gumaling po sila. Gumawa ka ng isang ahas na tanso, tapos itaas. Itaas yung ahas na tanso. Ano po yung paraan ng kaligtasan? Sino mang tumingin sa ahas na tanso ay mabubuhay. Ano po yung kondisyon? Anong gamot dito? Ano po yung reseta ng Diyos? Sino mang tumingin sa tansong ahas ay mabubuhay. Ano po yung simbolo dito? Okay. Katulad yung ahas po, tansong ahas po ay, ito po yung kaparusahan ng Diyos. Katulad po ni ahas na tanso, si Jesus po ay ipinako sa cross. Si Jesus. Ipinako sa cross, itinaas po si Hesus Kristo. Sino mang sa Kanya'y sumampalataya, yung pagtingin po ay pananampalataya. Sino mang sa Kanya'y sumampalataya ay makaroon ng buhay na walang hanggan. So John chapter 3 verse 14 and 15. So John chapter 3 verse 14 and 15. Basahin po natin ito. 3, 2, 1. Kung paano itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din naman itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay makaroon ng buhay na walang hanggan. Katulad po ng ahas na tanso, si Hesus Kristo, anak ng tao, si Jesus, ay namatay din po sa cross, itinaas po siya. Ano po yung kailangan po natin para gumaling tayo? Kailangan po natin tumingin sa Kanya. Kailangan po natin tumingin kay Hesus Kristo na ipinako sa cross. Huwag po kayo tumingin sa sarili natin. Ganito ako, sobrang daming kasalanan ko, baka hindi ako makapunta sa langit. Baka hindi ako tatanggapin ng Diyos dahil sobrang daming kasalanan ko. Huwag po kayo tumingin sa sarili. Huwag po kayo tumingin sa sariling katuwiran. Okay. Yung paraan ng kaligtasan ay galing sa Diyos. Kailangan po natin malaman kung ano ang ginawa ng Diyos para sa akin. Yung ating ginagawa para sa Kanya ay itapon na lang sa basurahan. Yung ating sariling katuwiran, yung ating mga ginagawa para sa Panginoon, para maligtas, para sa kaligtasan, ay itapon na lang. Maruming kasutan po yan. Yung damit ng dahon po yan. Yun po yung mga bunga ng lupa po yan. Ayaw ng Diyos tanggapin ganon. Itapon na lang, tapos tumingin lang po tayo kay Hesus Kristo kung ano po yung ginawa ni Jesus para sa akin. Dumanak po siya. Dumanak po lahat ng dugo, lahat ng kasalanan ko ay natubos na. Salamat po sa Panginoon. Makakapunta ko sa langit dahil sa biyaya ng Diyos. Biyaya. Kasuotang balat, yung handok ni Abel, yung dugo sa Passover, yung ahas na tanso. Lahat po ito ay tumutukoy kay Hesus Kristo. Yung mga Passover lamb, saka yung mga tupa sa araw ng pagtubos. Ito po yung redemption law na pinag-aralan po natin kagabi sa session 5, yung redemption law. Sa July 15, sa kalendaryo po ng Israel, so isang hayop po ay namatay para sa
lahat ng mga Israelita. Yung kasalanan po ng buong Israelita sa loob ng isang taon ay napatawad sa pamamagitan ng dugo ng isang tupa, isang hayop. Lahat po ito ay simbolo ni Hesus Kristo. Kaya, anong conclusion po sa buong Biblia? Okay. Doon po sa lumang tipan, nakikita po natin yung dugo ng hayop. Doon po sa bagong tipan po, nakikita po natin yung dugo ni Hesus Kristo. Yung buong Biblia po ito, from Genesis to Revelation, yung buong Biblia po ay patungkol sa dugo ni Hesus Kristo. Kaya kung walang dugo sa inyong puso, dapat nakalagay na po yung dugo ni Jesus sa inyong puso. Kung ganun po, sabi ng Diyos, lalampasan kita. Okay? Hindi kita hahatulan, hindi kita paparusahan. Ligtas ka na. Anak kita. So, ipapakita ko po sa inyo, isi-share ko po sa inyo isang sikat na storya po. Ito pong nangyari sa panahon po ni Haring Seleucus. Sa tingin niyo po, anong ginawa po ng Haring Seleucus? So, dinukit po niya yung kanyang sariling mata. Okay? Madali po ba gawin po ito? Dudukitin po yung sariling mata? So, mahirap. Pero may reason bakit dinukit po niya yung kanyang sariling mata. Sa panahon po ni Seleucus po, isang malaking problema sa buong bansa. Okay? Yung buong kaharian po niya ay punong-puno ng mga sexual immorality. Yung pangalo niya. Kaya masakit po yung ulo niya, gumawa po siya ng isang mahigpit na batas, yung parusa. Sino mang nahuli sa paggawa ng pangalo niya, yung dalawang mata niya ay madudukit. Nakakatakot. Sino mang mahuli sa gawa ng pangalo niya, yung dalawang mata ay madudukit. Kaya, sa loob ng ilang buwan, tahimik lang. Kasi yung mga tao, takot na takot sila sa batas ito. Baka madudukit yung dalawang mata ko. Nag-iingat po sila, pero after ilang months, meron pong isang tao na nahuli at dinala po siya sa harap ng hari. Sino po yun? Anak mismo ng hari ay nahuli. Anak ng hari nahuli sa kasalanan ng pangalo niya. Ano po yung sinasabi ng batas? Anong sinasabi ng hustisya? Dalawang mata dapat tukitin. Pero bilang tatay, di ba hari po yung tatay? Gusto niya pa uwi. Gusto niya pa uwi yung kanyang anak. Pero bilang hari, siya po yung gumawa ng batas, siya po mismo gumawa ng batas. Kaya hindi po pwede basta-basta pa uwi yung kanyang anak. So, ang decision po ng hari, yung mata ng itong kriminal ay tukitin. Yun po yung utos ng hari. Kaya isang mata ng itong anak ay nadukit na. Okay? Pero anong sinasabi ng batas? Isang mata okay lang o dalawa dapat? Dapat dalawa. Yun po yung parusa. Okay? Hindi pwede mag-sorry ako, hindi pwede pahingin ng tawad. Batas ay batas. Kaya, pangalawang mata ay dapat dukitin. Pero ang ginawa ng hari, dinukit niya yung kanyang sariling mata. Natupan na po ba yung batas? Natupan na po ba yung hustisya? Natupad o hindi? Natupad na. Dalawang mata ay nadukit na. Dalawang mata.
Yung pag-ibig ng Diyos, bakit umiiyak po yung anak? Okay? Nung nakita, akala po niya siya po yung magiging bulak. Pero nung nakita po niya yung kanyang tatay, isang mata ng tatay ay wala na. Kaya pag-ibig ng tatay ay natupad na rin. Sa pagitan ng hari at kriminal, may hustisya. Okay? Sinasabi po ng hustisya, dalawang mata dapat tukitin. Yan po yung parusa sa batas. Pero sa pagitan ng tatay at anak, anong meron? Pag-ibig. Okay? Pag-ibig po meron sa pagitan sa puso ng tatay. Kaya, doon po sa puso ng hari, may dalawang katangian. Hustisya bilang hari. Pero pag-ibig bilang tatay. Yung dalawang katangian po ay nakakasama doon sa puso ng hari. Ganon din po ang Diyos. Ano po yung katangian ng Diyos? God is love. Yes, God is love. Pero ano pa po yung katangian ng Diyos? God is justice. Hukom siya, hukom. Isang matuwid na hukom. Walang corruption. Isang matuwid na hukom. Lahat ng kasalanan. Okay? Ano pong sinabi ng Panginoon Jesucristo? Sino mang tumitingin sa babae na may pangnanasa? Anong sinabi ni Jesus? Nakasalanan ng pangalo niya sa kanyang puso at impyerno. Sino mang magsabi, ulol ka, ay mapupunta sa impyerno. Napakahigpit po yung batas ng Diyos. May hustisya, matuwid. Sinasabi po ng hustisya ng Diyos, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung may kasalanan, dapat mamatay ka. Pero, dahil po sa pag-ibig ng Diyos, isinugo po niya yung kanyang tanging anak, tapos ibinigay po niya yung kanyang buong buhay. Kaya hustisya, pag-ibig, dalawa ito po ay sabay-sabay, natupad na. Natupad. May tanong po ako dito. May tanong po ako dito sa inyo. Yung anak po ito, yung prince, yung anak ng hari, babalik po ba siya sa dating buhay, dating bisyo? Babalik po siya dati? O hindi na? Hindi na. Bakit po? Dahil sa takot sa batas o dahil po sa pag-ibig ng tatay? Pag-ibig ng tatay. Yung love, changing power. Pag-ibig po ay may changing power. Bakit isang tao po ay nagbabago? Okay? Hindi dahil sa takot sa impyerno. Takot po sa impyerno ay tapos na. Nung ligtas po tayo, wala na po tayong takot sa impyerno, wala na po tayong takot sa kamatayan, dahil handa na po tayong mamatay. Yung kamatayan po ay lipad bahay. Magbula sa tolda natin sa mundong ito patungo sa magandang bahay sa langit. Yung kamatayan po ay araw ng lipad bahay lang. Wala na po tayong takot sa kamatayan, hindi katulad po nung dati. Wala na po tayong takot sa impyerno dahil ligtas na. Yung buhay Kristiyano sa may changes, yung ugali nagpabago dahil po sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig. Yung anak po ito, hindi po siya babalik sa dati. Okay? Nagbago na. Yung hari po, anong ibinigay ng itong hari sa kanyang anak? Isang mata lang, tama po? Isang mata lang ibinigay. Pero yung buhay ng anak ay change. Nagbago na. Ano po yung ibinigay ni Jesus sa atin? Isang mata lang po ibinigay ni Jesus sa atin? Isang mata lang o buong katawan?
Buong buhay po ay ibinigay ni Jesus sa atin. Hindi lamang po isang mata. Yung buong buhay, ibinigay niya. Anong gagawin po natin? Babalik po ba tayo sa dating pamumuhay o hindi na? Dating bisyo. Inom, sigarilyo, mga sabong, sugal, okay? Mga barkada, yung dating pamumuhay ay tapos na. Kaya sa baptism po natin kanina, di ba sabi po ni Pastor, yung bagong pagkatao ay tapos na. Living na. Living. Pag umahon po tayo sa tubig, panibagong buhay. Umpisa na. Panibagong ako. Yung dating pagkatao, wala na. Okay? Yung panibagong buhay ko ay umpisa na. Kasama ni Yesu Cristo. Okay? Dapat mamatay isang makasalanan. Yun po yung hustisya ng Diyos. Pero yung pag-ibig ng Diyos ay ganito po, hindi ako namatay. Sino po yung namatay? Si Jesus po ay namatay para sa akin. Yun po yung pag-ibig ng Diyos. Jesus died in my place. Dapat ako ang mamatay. Okay? Pero si Jesus ay namatay para sa akin. 2 Corinthians chapter 5 verse 14 and 15, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Okay. Isa ay namatay para sa lahat. Si Jesus po ay namatay para sa lahat ng mga makasalanan, kaya't lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at buling na buhay. Ito po yung Christian living. Purpose, bakit iniligtas po tayo ng Diyos? Upang ang mga nabubuhay, yung mga ligtas na Kristiyano, ay huwag na mabuhay pa para sa sarili. Purpose ng buhay ay iba na. Dati, nabuhay ako para sa pangarap ko. Ano po yung pangarap ninyo dati? May pangarap po kayo. Ano po yung dating pangarap? Tatapusin ko yung pag-aaral ko, tapos mag-apply ng magandang trabaho, mag-apply sa mga ibang bansa. Okay? Kikita ako ng malaking pera, maging successful ako sa buhay, maging nurse ako, teacher, mga doctor, engineer, sariling negosyo. Sana, yung paangatin ko, yung pamilya ko. Dati po yan, dati. Tapos na, dati. So, sa ating Christian living, hindi na mabuhay pa para sa aking sarili. Para kanino nabubuhay tayo? Mabubuhay tayo. Para kanino? Para kanino na mabubuhay po tayo sa ating natitirang buhay? Para sa anak? Kasi karamihan po dito yung mga tatay at nanay, yung buhay po ninyo ay para sa anak. So, hindi pwede. Siyempre, dapat magluto kayo para sa kanila, kumita ng pera para sa mga tuition fee ng mga anak ninyo. Dapat bumili ka ng damit para sa kanila, pero hindi lamang para sa kanila. Isang taong ligtas ay dapat mabuhay para sa Diyos. Isang taong ligtas ay dapat mabuhay para sa kalooban niya. Ano po yung kalooban niya? Ano po yung kalooban niya? So, yung mga mahal mo sa buhay na hindi paligtas, ay dapat isama po sila sa langit.
Yun po yung mission po natin. Mission. Mission. Okay? Bagong pangarap. Mission. Yung mga mahal ko sa buhay, yung mga magulang ko, yung mga anak ko, yung mga kaibigan ko, ay isasama ko sila sa langit. Hindi pwede ako lang sa langit. Okay ba sa inyo? Ikaw lang sa langit? Yung mga mahal mo sa buhay, sa impyerno, pwede po ba? Hindi pwede. Kaya, malinaw na po yung mission, trabaho po natin sa ating remaining life. Evangelism. Psalm chapter 115 verse 12, ano ang aking isusukuli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ano ang aking isusukuli? Okay? Paano susukulian ko yung dakilang pag-ibig ng Diyos? Ibinigay niya sa akin yung kanyang buong buhay para maligtas ako. Ligtas na ako. Salamat. Salamat lang? Hanggang dyan lang po yung ating testimony, salamat lang? Hindi pwede. Ano ang gagawin ko? Ano ang ibibigay ko sa Diyos? Ibabalik ko sa Diyos sa lahat niyang kabutihan sa akin. Yun po yung 118 verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. At ang mga gawa ng Panginoon ay isa sa laysay. Hindi ako mamamatay. Mabubuhay pa. Bakit? Para sa sarili? Hindi na. Para sa Panginoon. Okay. Kung bibigyan pa ako ng malakas ng katawan, di ba yung dati po natin prayer, sana malakas yung katawan ko, sana mahaba yung buhay ko, dating prayer, para sa akin yan. Kung bibigyan po tayo ng malakas ng katawan, ang tanong ng Diyos, saan mo gagamitin yung kalakasan mo? Saan mo gagamitin yung katawan mo? Kung bibigyan ka ng mahabang buhay, saan mo gagamitin yung mga oras mo? Yun po yung tanong niya. Yung dati pong prayer po natin, sana may trabaho, sana maayos yung business, kumita ng mga panggastos, para sa akin, para sa pamilya lang. Pero ngayon, pag-pray po tayo sa Panginoon, sana may pera ako. Ang tanong ng Diyos, anak, saan mo gagamitin yung pera mo? Kung bibigyan ka ng good job, magandang trabaho, kapag malaking kita na, ano ang gagawin mo? Saan mo gagamitin? Yun po yung tanong ng Diyos. Sana, yung dating prayer po ng mga magulang, sana maging mataas yung grade ng anak ko sa pag-aaral. Kapag maging honor, mga higher, top, masaya, matalino. Ang tanong ng Diyos, saan gagamitin yung matalinong utak? Saan gagamitin yung katalinuhan? Lahat ng mga talento, yung kalakasan ng katawan, ano mang ibinigay ng Diyos sa atin, dapat gamitin para sa Diyos. So, panurin po natin isang video clip. Ito po yung isang storya ng bata na nagsukuli ng biyaya. May sakit yung nanay niya, kaya ninakaw niya yung gamot. อย่าทำอย่างนี้อีกนะ Muối, cao lẩu. Chọn, nay lên khắp, nay lên. ป๊า
เอาสั่งมาเร็วต่ออะไร Natumba dahil sa stroke. Na-stroke po siya. Operahan, sobrang laki yung bills. $1.1 million pataas. Bata po ay naging doktor. So 30 years later, so hindi sa loob ng 30 years, nakalimutan po ba ng bata yung biyaya? Yung mga gamot, saka isang mga vegetable, yung mga gulay. Maliit lang po siya. Pero hindi po niya nakalimutan yung biyayang ito. Kaya nung naging doctor po siya, nakataon, nakita po niya ganong mga, may chance po siya na isukuli. May chance. Buti nga may chance po siya na isukuli. Okay. Ano po ang ibinigay ng Diyos sa atin? Okay. Isang gulay lang o isang gamot, isang gulay? Hindi po. Yung buhay po ni Jesus Cristo ay ibinigay niya sa akin. Kaya yung dapat tanungin po natin yung ating sarili, ano ang isusukuli sa Diyos? Sa lahat niyang kabutihan sa akin. So, yung ating Christian living po ay para madali po natin maintindihan po, sana tandaan po natin itong mga simple mga illustration o graph. Yung dati po, yung buhay po natin ay patungo sa impyerno. Okay? Ito po yung dating buhay, papuntang impyerno. Okay? Lahat. Tapos, pero, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, nung dumating po dito, nung nakinig po tayo ng salita ng Ebanghelyo, doon po sa cross, nakita po natin si Jesus Cristo. Okay? Yung dugo, doon po sa cross, nakita po, nakilala po natin kung sino si God, kung sino si Jesus Cristo na sinugo ng Diyos sa atin, kung bakit namatay siya sa cross, bakit dumanak po yung kanyang dugo. So doon po natin naunawaan na lahat ng ating kasalanan ay napatawad na. So namatay siya para sa akin. So dito po tayo naligtas. Okay? Sa krus po ay umpisa ulit.
So dito po, na-save po tayo. Yung buhay po natin ay patungo saan po? Patungo sa heaven. Kaya ganito po, di ba? Papuntang impyerno dito. Dito tayo maligtas. Dito po, patungo na po tayo sa langit. Okay? Kaya nandito po tayo. Yung buhay po natin ay papunta sa langit. Okay? Yung ating mamamayan ay nasa langit. Hindi pwede impyerno pa. Okay? Pagdating sa langit, ano po yung naghintay po sa atin? Okay? O word and glory. Ito po ay naghintay po sa atin. Eternal, walang hanggang kalawalatian, at gantimpala ay ibibigay ng Diyos sa atin. Okay? Kaya may example tayo mamaya. Kung tandahan po ito yung mga graph. Okay? So, ganito po. Dati po, bilang isang sinner, lumakad po tayo patungo sa impyerno. Pero nung nakinig po tayo ng Ebanghelyo, so doon po tayo naligtas. Ito po yung tinatawag na spiritual birth. Spiritual birth. Kaya mayroon pong dalawang birthday. Okay? Kayo po, may dalawa o isa? So, kung isa lang po yung birthday, magiging dalawa yung kamatayan mo. Kung dalawa po yung birthday, magiging isa lang yung kamatayan mo. Nung naunawan po natin yung tunay na kaligtasan, yun po yung araw ng kaligtasan. Kaya Efeso chapter 32 verse 8 to 9, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ito ay hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag malaki. Sa biyaya, kayo ay naligtas, ligtas na. Okay? Ito po yung nakalipas na, ligtas na. Okay? So dito po nagumpisa po yung pamumuhayang Kristiyano. Patungo sa langit. Okay? Patungo sa langit. Makaiba po yung pag-uwian po natin. So, habang buhay pa tayo sa mundong ito, ano po yung dapat mangyari? Habang buhay pa tayo bilang isang Kristiyano, dapat lumago tayo sa ating pamumuhayang Kristiyano. Growing ay kailangan growing. Ito po yung mahalaga, growing. Unang Pedro chapter 2 verse 2, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gaya ng mga sanggol na bagong silang ay bitiin ninyo ang malinis na espiritu na gatas, upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Bagong silang baby, okay? Baby Christian, kailangan lumago. Bitiin ninyo ang malinis na espiritu na gatas. So yung bagong silang baby, ano po yung hinahanap ng bagong silang baby? Okay? Sigarilyo, hinahanap? So, gatas. So, mother's milk, pure, walang halo. Okay? Malinis na espiritu na gatas. Ano po ito? Malinis na espiritu na gatas. Bible, words of God. Words of God po ay spiritual gatas. Kaya yung baby Christian, yung mga bagong ligtas sa itong summer retreat, so magdede muna kayo. Magdede. Okay?
Saan po? Sa church. Sa church. Manatili po kayo sa church, tuloy po kayo sa church, doon po may gatas ng Diyos. May gatas, spiritual gatas. Yun po muna dapat inumin para lumago. Kung maglayas po yung baby, delikado. Okay? Yung baby po ay dapat may kasamang nanay. Okay? Pag makulit, may malaking banging sa likod, baka mahulog doon. May aso dito. Kaya yung baby dapat manatili kasama po sa bahay. Galatia chapter 4 verse 19, minamahal kong mga anak, na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Yung growing, ano pong ibig sabihin growing? Si Kristo ay mabuo sa atin. Kristo ay mabuo sa atin. Kaya, tutularan po natin si Kristo, Hesus Kristo. Yung ating ugali, yung ating character, ay magiging ugali ni Hesus Kristo. Ano po yung ugali ni Jesus? Ano po yung character po ni Jesus? Madaling tampo? Si Jesus po ba madaling natatampo? O madaling sumasama yung loob? So, madaling nasasaktan po siya? Hindi. Maamo at mapakumbaba. Yung gentle and humble. Kaya yung ugali po natin, yung ating pananalita, dati matulis, maraming mga masasakit na salita lumalabas, hindi maganda yung salita lumalabas sa bibig, yung ating kilos. Okay? Pero unti-unti po, yung ating ugali, yung ating pananalita, yung ating pamumuhay ay magiging katulad po ni Hesus Kristo. Kaya small Jesus tayo, small Jesus. Okay? Magiging small Jesus. Yung panganay po natin si Hesus Kristo. Okay? Matthew chapter 11 verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako ay maamo at may mapakumbabang puso, at makakatakpo kayo ng kapahingaan para sa inyong mga kaluluwa. So, pagkatapos ng growing po ito, ano po yung pagbalik po ni Jesus, ano po yung mangyari? Pagbalik po ni Jesus. Kukunin po tayo ni Jesus. Kaya sa langit, ibibigay niya sa atin yung gantimpala. Okay? So, Filipo chapter 3 verse 20 to 21. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang ating pakamamamayan ay nasa langit. Mula roy ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesus Kristo, na siyang magpabago ng ating hamang na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa kapangyarihan na kumikilo sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. So, ano po ang ating hinihintay? Okay? Yung pagdating po ng Panginoong Hesus Kristo. Yung pagbalik po ng Panginoong Hesus Kristo, yun po yung hinihintay po natin ngayon. Second coming. Pagdating po niya, verse 21, siyang magpabago ng ating hamak na katawan. Hindi ganitong katawan tayo sa langit. Okay? Okay lang ba sa'yo? Ganitong katawan tayo sa langit? Okay lang ba? Hindi pwede. Yung katawan po natin ay parang buto lang, bini lang. Okay? Yung buto, yung mga hugis ng buto ay malayo sa flower. Pero sa loob natin ay may bulaklak ng kaluwalhatian. Yun po yung lalabas po doon sa langit. Upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. So, Revelation chapter 22 verse 12, ito rin po, basahin po natin, 3, 2, 1. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa.
Yung salvation ay libre. Salvation po yung libre, pantay-pantay sa lahat. Salvation. Kaya wag po tayo anumang ipagmalaki sa ating kaligtasan. By grace, okay? By grace, naligtas ako. Pero yung award, gantimpala, libre po ba yung gantimpala? Hindi po. Oh, gusto mo libre lang? Salvation lang, libre, salvation. Okay? Pero yung award, gantimpala sa langit ay hindi pantay-pantay. Ayon po sa ating ginagawa dito sa lupa. Yung sacrifice po natin, lahat ng ating mga pawis mo para sa gawain ng Diyos, yung mga struggle mo para sa Panginoon, yung sacrifice po natin para sa Panginoon, yung luha mo para sa Panginoon, yun po, ayon po sa inyong buhay dito, so ibibigay ng Diyos yung gantimpala. Iba-iba yung size. Iba-iba. Di ba, sa recognition day, sa recognition ceremony, completion ceremony, graduation ceremony, so mayroon pong mga awardees. Awardees na umaakya sa stage, tapos tumatanggap sila ng award. Okay? Mayroon pong mga awardees sa stage, mayroon din pong mga nakaupo lang at palakpak lang, palakpak. Ano pong gusto ninyo? Awardee o taga-palakpak lang? Awardee dapat. Hindi pwede palakpak lang sa langit. Kahit hirap man yung ating buhay sa mundong ito, o kahit maraming kulang sa ating buhay, okay? Pero dapat maraming gantimpala tayo sa langit. Okay? Kahit walang gantimpala dito sa lupa, okay lang. Kahit kubo lang yung bahay, kahit gamote lang yung pagkain ko, sabaw lang. Okay? Only sabaw. Okay lang. Kahit damit, hindi mahal, okay. Pero sa langit, dapat may award. Okay? Eternal glory, eternal fellowship with God. So, ito po yung tinatawag na 3 stage of salvation. Okay? 3 stage of salvation. So, dito po, ligtas po tayo. Ligtas na. Okay? Tapos, dito po, Christian living. Lumalago, growing, lumalago po tayo sa ating faith, sa ating pagkakilala sa Diyos. Ito yung pangalawang stage. Tapos, ano po yung final stage dito? Sa langit. Kukunin po tayo ng Diyos. Kaya ito po yung tinatawag na glorification. Okay? Justification, sanctification, and glorification. So, kapanganakan tayo dito na ipinanganak tayong muli dito, so, ligtas na, past tense, nakalipas na, ligtas na, naging anak ako ng Diyos. Ipinanganak akong muli, na born again na ako. Dito, ongoing pang proseso. Lumalago ako sa aking faith. Bilang anak, lumalago ako. Anong hinihintay po natin? Second coming of Jesus Christ. Pagdating po niya, tatanggap ako ng gantimpala. Okay? Papasok ako sa buhay na walang hanggang kaluwalhatian. Nandito po tayo. Ito po, yung salvation ay tapos na. Tapos na po ba tayo sa ating salvation? O hindi pa? Tapos na. Kung hindi pa tapos, balik po kayo sa counseling bago umuwi. Okay? Dapat siguraduhin muna ito, yung salvation. Kung hindi pa po kayo sure o may duda pa, so kailangan po nito, tiyakin muna salvation. Okay? Ready na ako makapunta sa langit. Kung tapos na po yung salvation, tapos yung rapture, yung second coming of Jesus Christ ay nasa future pa. Nasa future pa. Mangyari po yan sa atin, nasa second stage po tayo. Nasa second stage. Ito po yung napakahalaga.
paano lumago tayo sa ating Christian living. Gusto pa ba ninyo lumago sa inyong pananampalataya? Gusto pa ba natin o baby pa kahit 5 years na o 10 years na, nagdedede pa? Gusto pa rin nyo ganon? Hindi pwede. After 5 years, after 10 years, dapat lumago na, malaki na. Hindi pwede dede pa. So, hindi pwede diaper. Hindi pwede masuot ng diapers. Dapat magsalita. Growing po ay napakahalaga. So, pag-isipan po natin kung paano po tayo lumago sa ating Christian living. Okay? So, panoorin po natin isang video clip. The reigning world champion goes in lane 3 alongside Jerome Avery. Bulak po siya, blind runner. I ran with him our first practice. Coach immediately said, "You're going to run with him after me." And, you know, the rest has been history. There you go. Drive. Stay in tight. Running with Jerome, I don't have to worry about going out too far. All I have to focus on is just listening to him. Get up. Nice. Arm action should be exact. We should be hitting the ground at the same time. This time they're away, and Brown gets away very, very well indeed. When you see us run, we're like one person. It should look like one person running. That's the That tracking shot on camera is magic to watch because it just shows that they were running almost like one person. So, sino po yung katabi ng blind? Sino po yung katabi ng black? Black din? So, hindi, guide. Tawag po yung guide. Kung wala pong guide na katabi niya, pwede po ba tumakbo siya ng matuwid? Hindi pwede. Hindi po siya nakakakita, pero dumiretso po siyang tumatakbo dahil po sa tulong ng guide. Kung wala pong katabing guide, so maliligaw po siya, maliligaw. Kailangan po natin guide, ganito po yung guidance sa ating Christian living guidance. Ligtas na ako, see you in heaven, wala pong ganong Christian living. Habang buhay pa tayo sa mundong ito, napakahalaga po yung ating Christian living, dapat sumunod po tayo sa guidance ng Diyos, pagpanubay ng Diyos. Ito po, nasa Biblia po yung guide kung paano po tayo mamuhay. 4 elements of Christian living. 4 na mahalaga sa ating buhay Kristiyano. Okay? Number 1, words of God. Number 2, prayer. Number 3, fellowship. Number 4, evangelism. So parang 4 na gulong ito sa ating Christian living. Sa isang kotse po may 4 na gulong. Kapag isang flat, pwede po ba tumakbo ng maayos? Hindi pwede. Dapat vulcanizing muna. Okay? Yung 4 na gulong ay dapat maayos, may hangin. Itong 4 po ay tandaan po natin, words of God, prayer, fellowship, and evangelism. So number 1, words of God. So kanina po nakita po 1 Peter chapter 1 verse 23, ipinanganak kayong muli hindi ng bining nasisira kundi ng walang kasirahan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Yung born again through the words of God. Sabi po dito, ipinanganak na kayong muli, na born again na kayo sa pamamagitan ng words of God. Yun po yung nangyari po sa itong summer retreat. Habang nakinig po kayo ng mabuti
So, nakinig po ba kayo ng mabuti? So, salamat po. Habang nakikinig po kayo ng mabuti, yung faith, pananampalataya ay dumating sa atin. Okay? Salamat. Ligtas na. So, paano po? Yung ating Christian living growing, ano po yung kailangan? Okay? Malinis na spirito ng gatas. Yung words of God, doon din po tayo lumalago sa words of God. Salvation, through the words of God. Yung growing, through the words of God. Anong ginagawa ng baby ito? Okay? Nagiinom ng gatas. Spiritual na, dapat ganito rin po yung gawin po natin. Okay? Hinahanap niya yung milk, gatas. Gutom na tayo. Pero minsan, ayaw kumain. Pag hindi kumakain, pag ayaw kumakain, so, yung maayos ba yung paglago? Hindi po, may sakit, manghina yung katawan. Kaya yung mga pagkain, kumakain ay napakahalaga po. Kaya dede muna. Kapag may ngipin, so mga malambot na pagkain muna. Tapos, pag marami ng ngipin, so matigas na pagkain, pwede, yung karne. So, ayon po sa level ng growing. Kaya yung mga nanay po, nahirapan po kayo sa mga pagpapakain ng bata. Tama po? Yung mga nanay, sumusunod po sila sa mga bata para kumain sila. Matthew chapter 4 verse 4, Uni siya ay sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Dati po, akala po natin sa tinapay lang mabubuhay isang tao. Tinapay, anong ibig sabihin? Okay? Pagkain. Trabaho lang, hanap buhay. Kung walang trabaho, walang pagkain, patay. Yun lang po nasa ating isip. Kaya busy-busy po tayo sa hanap buhay. Pero ngayon, alam po natin na meron po tayong spirito, mas mahalaga po yung spiritual pagkain kaysa physical na pagkain. Kaya araw-araw, kailangan magbasa ng Biblia, kailangan makinig ng salita ng Diyos. Psalm chapter 119 verse 105, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Okay. Ilaw, liwanag sa landas. Pag madilim, okay. So, anong mangyari pag lumalakad ka, pag madilim? Matitisot ka, mahulog ka sa hukay. Okay. Kailangan po yung liwanag at ilaw sa ating landas. Yung words of God ay ilaw. Sabi po ni D.L. Moody, isang sikat na Kristiyano, American Kristiyano, sabi po niya, the Bible will keep you from sin. Or, sin will keep you from the Bible. Okay? Pag lumapit ka sa Bible, mapapalayo ka sa kasalanan. Okay? Pag malayo ka sa Bible, mapapalapit ka sa kasalanan. Okay? Sa ngayon po, mga cellphone lang lagi nasa ating kamay. Pero maganda po, nasa ating kamay yung Bible. Okay? Yung mga bata, okay? Nasaan ito? Saan po ito? Dito po, dito. Hanapin po ninyo kayo. Meron ba? So, magandang tingnan po, nakikinig po tayo ng salita ng Diyos. Hindi po ito salita ng tao. Ako lang po yung isang preacher lang, mga speaker. Yung message po ay hindi galing sa akin. Yung message po ay galing sa Bible. Ako ay isang speaker. Pangalawang gulong ay prayer. Colossus chapter 4 verse 2, magpatuloy kayo sa panalangin, kayo ay magbantay na may pagpapasalamat.
O sang Thessalonica chapter 5 verse 17, manalangin kayong walang patid. So prayer ay parang paghinga. Manalangin kayong walang patid, prayer. Philippians chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at paksamuna, may pagpapasalamat, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ipaalam. Lagi. Yung prayer ay connection sa Diyos. Connection, prayer. May 3 step sa ating prayer. May 3 step sa ating prayer. So, dapat itong 3 ay isama sa ating prayer. Okay? Sana po, isama po natin itong 3 sa ating prayer. Number 1. Okay? Number 1, request agad, yung humingi ng agad sa Diyos. Hindi po. Bago dumaan po tayo sa hingi, itong 2 muna. Repentance muna at pasalamat muna. Okay? Magpasalamat muna tayo sa Diyos. Magpasalamat muna tayo sa Diyos sa lahat ng kanyang biyaya. Okay? Bilangin po natin yung mga blessing ng Diyos. Count your blessing. Okay? Bilangin po natin yung mga nasa atin. Bilangin po muna natin yung mga bagay na ibigay ng Diyos sa atin ngayon. Huwag po natin bilangin yung kulang sa atin. Ito kulang, ito wala, sana meron ganito, sana ito din sa akin. Huwag po natin bilangin yung kulang sa atin. Okay? Bilangin muna po natin yung mga ibinigay ng Diyos sa atin, tapos magpasalamat muna tayo doon. Okay? Pag malakas yung katawan, okay? Doon po muna magsalamat. Kaya may sakit sa tuhod, may sakit sa tuod. Pero yung mga ibang bahagi ng katawan, malakas. Doon po muna magpasalamat. Bago mag-request, hingi muna sa Diyos. Tapos, kung meron po tayong mga ginawang kasalanan sa harapan ng Diyos, kung meron po tayong bagay na hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos, magsisi. Ipahayag muna sa Diyos. Huwag po natin itago. Ipahayag muna sa Diyos yung ating mga ginawang kasalanan para makaroon po ng tamang relation po sa Diyos. Pagkatapos, request. Okay? Paghingi sa Diyos. Yung prayer po ng mga bata, yung family prayer. Okay? Kahit yung mga senior po dito, so, yung may edad na senior, Pastor, hindi ko kayang mag-volunteer sa mga trabaho dito. Okay lang po. Prayer po ay malaking tulong. Prayer. Prayer para sa mga kapatiran, prayer para sa mga pastor ninyo, ministers po ninyo, prayer para sa mga target ng evangelism. Okay? Yung pamilya po ng mga brothers, sisters. So marami po yung kailangan ipanalangin sa Diyos. Unang Juan chapter 5 verse 14, ito ang ating kapanatagan sa Kanya na kung tayo ay humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo ay pinapakinggan niya. So, yung ating prayer, anong prayer po ay hinahanap ng Diyos sa atin? Anong uri ng prayer ay pinapakinggan ng Diyos at tinutupad po ng Diyos? Okay. May 2 uri ng prayer. Makalupang prayer at makalangin na prayer. Okay. Makasalibutang prayer, okay, at spiritual na prayer. Yung prayer po ay 2 klase. Yung prayer dati po natin, ayon po sa ating sariling kalooban. Sana ganito, sana ganito. Kapag may sakit, sana malakas, gumaling ako. Okay. Kapag may kulang, sana ibigay sa akin, Panginoon.
yung dati po nating prayer, ayon sa ating sariling kalooban. Pero, yung tamang prayer po sa harapan ng Diyos ay ayon sa kalooban niya. Ayon sa kalooban niya. Kaya habang tumatagal po tayo sa ating Christian living, so malalaman po natin sa pamamagitan ng Biblia, malalaman po natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Yun po yung hanapin po natin, kalooban niya. Kung ano ang kalooban niya. So yun po ang hingi po natin sa Diyos. John chapter 15 verse 7, kung kayo ay manatili sa akin at ang mga salita ko ay manatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais. Ito ay gagawin para sa inyo. Okay? Tapos, pangatlong gulong ay evangelism. Proverbs chapter 24 verse 11, iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo sila natitisot patungo sa katayan. 2 Timothy chapter 4 verse 2, ipang-aral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. So, sinabi ko po sa inyo kanina, bilang isang taong ligtas, meron po tayong mission. So, bakit binibigyan pa tayo ng buhay dito sa lupa? May layunin, may layunin. Ano po yung layunin ng Diyos? Para maligtas yung mga mahal po natin sa buhay. So, yun po yung dapat nating gawing mga mission o pangarap, plano sa ating buhay. Di ba lahat po ng mga tao, yung kasalanan po nila ay tinubos ni Hesus Kristo. May tanong po ako, lahat po ng mga tao sa mundong ito pupunta sa langit o hindi? Hindi po. Dalawa lang naligtas. Dalawa lang nakinig at naligtas. Yung 5, ayaw makinig. Busy sa kanilang hanabuhay, mas gusto pa nila mag-enjoy sa kanilang buhay, kaya hindi sila ligtas. Ilan lang po pupunta sa langit. 2 lang pupunta sa langit. Yung 5, saan pupunta? Impyerno. Saan po kayo sasama? Sa taas o sa baba? Sa taas. Sa taas. Masaya tayo, salamat. Pero paano po yung mga mahal mo sa buhay na hindi pa ligtas? Saan sila sasama? Sa taas o sa baba? Sa baba. Okay lang ba sa inyo? Ganon. So, hindi pwede. Parang ayaw ninyo, hindi. So, dito po, malinaw po yung ating mission. Tama po? Handa na po tayo sa langit. The next, sino po yung next target po ninyo? Ako, yung una, tapos na. Sino po yung next project po natin? Sino po yung next target po natin? Yun po yung reason bakit buhay pa tayo sa mundo ito. Where do you want to bring your beloved ones? Okay? Kilala po ba ninyo yung itong pelikula? Schindler's List. Ito po yung istorya po ng isang German businessman, okay, during Second World War. So maraming mga Hudyo ay pinakpatay ng Nazi. So mayaman po siya, si Schindler, mayaman po si Schindler. Kaya sa una, ang gusto niya ay kumita lang ng pera, malaking pera, na gamit yung gera. Pero nung nakita po niya yung mga Hudyo ay pinakpatay ng German soldier, so miserable situation po, miserable na kamatayan. Nung nakita po ni Schindler, ganun po yung kalagayan ng mga
Hudyo, naawa po siya sa mga Hudyo. Kaya ginamit po niya yung kanyang buong pera para maligtas po yung mga Israelita. Pero, ganito po yung mga ending story. Ito po yung mga bahaging ending ng itong pelikula Schindler's List. So, tingnan po natin. Saglit. Maraming Hudyo po ay nagpapasalamat sa kanya. Shout. The children. All the children. Thank you. How many? 400, 450. More. Many. How many? 850, give or take. Give or take what, Stern? Give or take what? Count them. How many? You. The list is an absolute good. The list is life. All around its margins lies the gulf. Hebrew from the Talmud. It says, whoever saves one life saves the world entire. Could have got more out. I could have got more. I don't know if I just... I could have got more. Oscar, there are 1,100 people who are alive because of you. Look at them. If I'd made more money... I threw away so much money.
You have no idea. If I just... There will be generations because of what you did. I didn't do enough. You did so much. This car. Kurt would have bought this car. Why did I keep the car? 10 people right there. 10 people. 10 more people. This pin. 2 people. This is gold. 2 more people. You would have given me 2 for it. At least 1. You would have given me 1. 1 more. 1 more person. Person, Stan. For this. I could have got 1 more person. And I didn't. I didn't. So bakit umiyak po si Schindler? Sabi po niya, I did not do enough. Yun po yung sabi niya. Yun po yung reason bakit umiyak po siya. I did not do enough. Sinayang ko na maraming malaking pera sa mga walang kabuluhang bagay. So, isang sasakyan, pwede na 10 tao. Isang mga singsing, so pwede 2, kahit isa, pwede na ma-save. Sinayang ko sobrang daming pera sa mga bagay na walang kabuluhan. Yung kaluluwa po yung pinakamahalaga sa harapan ng Diyos, isang kaluluwa. So gumawa po siya ng listahan. Schindler's List. 1,100. Okay. Anong listahan po meron po tayo? Anong listahan? Okay. Listahan po ng mga bibili. Okay. O listahan po ng mga kailangan. Yung listahan po ng mga kaluluwa po yung kailangan po natin gawin kung sino ang evangelize ko sa aking buhay. So yung napakahalagang listahan. So yung pinakahuling gulong ay fellowship. Ito po yung napakahalaga po. Fellowship. Lalo po yung para sa mga bagong ligtas. Okay. Dapat manatili po tayo sa iglesia. Yung iglesia po, 1 Corinthians chapter 1 verse 2, iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus. Mga tinawag na banal. Yung iglesia po, hindi po yung building. Hindi po yung gusali, yun po yung iglesia. Yung iglesia po ay mga pagtitipon ng tao. Pero yung taong ito, hindi po yung mga ordinaryong tao. Yung mga taong ligtas, yung mga taong na ipanganak na muli, yung mga tao naging anak ng Diyos. Pagtipon-tipon po sila, yun po yung iglesia ng Diyos. Kaya maraming Bible verses ay patungkol sa iglesia. Iglesia na nasa kanyang bahay, iglesia na nasa inyong bahay, iglesia daw ay nasa bahay. Yung mga taong ligtas, yung fellowship. Dati po, sinner po tayo. Pero sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, so naging malinis na po tayo. Yung lahat po ng mga taong ligtas ay naging bahagi ng iglesia. Nasa iglesia po tayo. Kaya dapat doon po tayo manatili. Yung mga tinubos ng dugo ni Jesucristo, yung mga nakinig at nanampalataya sa Ebanghelyo, yung mga naligtas,
Yung mga tinatakan ng banal na Espiritu, yung mga anak ng Diyos, sila po yung iglesia. Iglesia ng Diyos ay binili niya ng kanyang sariling dugo. Napakahalaga po yung iglesia. Ano po ang nangyari sa iglesia? Okay. Doon po sa iglesia, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, yung prayer, sa may fellowship, at evangelism. Ito pong lahat ay nangyari po sa iglesia. Sabi po dito, iglesia ay katawan ni Jesus. Tapos yung Kristo ay ulo ng iglesia. Okay. Pwede po ba hiwalay itong dalawa? Yung ulo, katawan, pwede hiwalay? Hindi pwede, isang body. Kaya Kristo, ulo, tayo po ay bahagi ng mga katawan ni Jesus. Bahagi ng katawan. Kaya one body. Manatili ka kay Jesus, ibig sabihin, manatili ka sa iglesia. Yung iglesia po ay katawan ni Kristo. So, kayo, iglesia po ay tahanan po ng Diyos sa Espiritu. Kaya John chapter 15 verse 3-5, 3-4, basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3-1. Kayo'y malininis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako ay sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magpubunga buhat sa kanyang sarili, maliban nakakabi sa puno. Ganun din naman kayo, maliban kayo'y manatili sa akin. Napakahalaga po ito. Kayo ay manatili sa akin, ako sa iyo. Malilinis na kayo sa pamagitan ng Ebanghelyo. Kung ganon, manatili ka sa akin. Isang bagong silang baby at dapat manatili sa iglesia. May ate, may kuya, minsan nag-aaway. Sa mga baby, nag-aaway sila o hindi? Nag-aaway, normal po yan. Nagtatampo sila. Okay? Pag nag-aaway, anong dapat gawin? Dapat maglaya sa bahay? Hindi pwede. Kahit nag-aaway, so nasa bahay pa din. Isang pamilya pa din. Dapat manatili tayo sa iglesia. Kaya 2 Timothy chapter 3 verse 14, basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3-1. Manatili ka sa mga bagay na inyong natutuhan at matatak na pinaniwalaan, yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. Ito po yung final verse. Manatili tayo sa mga bagay na ating natutunan sa itong summary 3. Doon po tayo manatili tuloy-tuloy. Doon po kayo lalako sa ating pananampalataya. Okay? Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang biyaya at pagpanubay po sa amin. Salamat din po sa itong napakahalagang pagkakataon ng Summer Retreat para sa mga naliligaw na kaluluwa. Panginoon, lahat po ng mga bagong ligtas sa itong Summer Retreat ay nawa manatili po sa iglesia ng Panginoon at lumago sila sa kanilang pananampalataya at pagkakilala sa inyo. Salamat din po sa lahat ng tulong at gabay mo sa mga kapatiran na nag-sacrifice para sa itong dakilang gawain. Nawa yung mga bagong ligtas sa itong Summer Retreat ay patuloy lumago at ingatan po ninyo, gamitin nyo po sila para sa inyong maluwalhating kalooban. Yung mga kaluluwa dito na hindi pa malinaw sa kanilang kaligtasan, maawa rin po kayo sa kanila upang magibigyan sila ng ulit ng pagkakataon na makinig ng Ebanghelyo at maligtas. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen.